Ang kwentong ito ay ipinapakita kung gaano ka makapangyarihan ang salitang pag-ibig. Sa bayan ng Bulacan ay may isang grupo ng mga kalalakihan at may tinaguriang leader. Siya ang nilalapitan ng ibang kabataan kapag sila ay may kailangan. Matulungin ito, ngunit matapang kapag kinalaban. Madalas itong biruing bakla. Sa edad na 21 ay wala pang naging girlfriend. Gusto kasi ni Oliver ay kagaya ng kanyang ama. Unang girlfriend ang ina nito at mapagmahal sa pamilya. Isang araw ay tumawag ang tita niya. May opening sa call center. Naisip ni Oliver na hindi na siya bumabata kaya agad itong nag-apply. Masayang nagtatrabaho si Oliver nang biglang dumating ang kanilang supervisor na patulala ito. Napakaganda ni Rachel. Hindi nabigo si Oliver sa panliligaw. Makita silang masayang magkasama. Hanggang isang araw ay bakante ang upuan ni Rachel. Agad niyang tinawagan at dinig na dinig ni Oliver ang hirap nitong pagsasalita. Umiiyak ito. Umiiyak na nagkukwento si Rachel at humingi ng sorry kay Oliver dahil hindi nito sinabi ang totoo. Ang totoo ay terminally ill. Si Rachel may taning ang buhay. 2 taon na itong lumalaban sa sakit na leukemia. Tinanong niya kung ano ang kailangang gawin. Umiling si Rachel. Nag-resign sa trabaho si Oliver. Gusto niyang ibigay ang lahat ng kanyang oras kay Rachel. Madalas silang makita sa Mall of Asia, nanunood ng sine maging sa Luneta. Hanggang sa araw na hindi na kinaya ni Rachel. Habang lumalaban si Rachel sa kanyang buhay, ay nasa labas ng hospital si Oliver. Hindi niya kayang tingnan ang kanyang nobya. Mas mabuti pang malaman niyang wala na kaysa makita niya itong malagutan ng hininga. Wala itong tulog mula sa lamay hanggang sa inilibing. Nawala ng gana sa lahat ng bagay si Oliver. Mula nang mawala sa kanya si Rachel, ay nabaling ang atensyon nito sa motorsiklo. Madalas itong makita kasama ang grupo, road trip na tinatawag. Paikot-ikot si Oliver sa loob ng SM Makati nang makita niya ang isang magandang sales lady. Kahit hindi niya kailangan bumili, ay nagpa-assist ito sa nasabing tindera hanggang sa nakuha niya ang number ni Wela. Gabi-gabi, bago matulog ay magkausap sila. Puro sila tawanan, halos walang gustong magpaalam sa kanila. Nagtutulakan kung sino ang unang mag-off ng telepono at laging talo si Oliver. Isang salita lang ni Wela ay nakangiti pa itong susunod. Tuwing day off nila ay makikitang nakamotor ito. Parang babasaging kristal kung ituring ni Oliver si Wela. Makikitang mabagal ang motor kapag nakasakay si Wela, pero kung mag-isa, ay para itong walang kamatayan kung magpatakbo. Ipinakilala siya ni Wela sa lolo nito na nagpalaki sa kanya. Matanda na ito at mahina. Lalong napamahal si Wela kay Owen habang tinitingnan nito ang pagsisilbi sa kanyang lolo. Napangiti si Oliver. Ito na ang babaeng ihahatid niya sa altar. Pinuntahan ng dalawa ang simbahan kung saan idadaos ang kanilang kasal. Masaya itong nagtuturo kung saan ilalagay ang mga white fresh rose na gusto ni Wela. Tumuloy sila sa isang tahiyan para naman magsukat ng damit pangkasal. Nakikita niya ang tuwa sa mga mata ni Wela. Masaya itong nakikitang masaya ang kanyang magiging asawa. Isang araw, maagang makikita ang motor ni Oliver sa harap ng bahay ni Wela. Nagtaka naman si Wela, sinabi ni Oliver na may lakad sila at sorpresa ito. Makikitang magkaangkas ang dalawa sa motorsiklo, pumasok sa isang subdivision at tumigil sa kasalukuyang pinapatayong bahay. Sinabi ni Oliver na doon sila tutuloy pagkatapos ng kasal. Napayakap si Wela sa kanyang boyfriend. Mahal na mahal kita. Ang bulong nito. Mas mahal kita, ang naisagot naman ni Oliver. 5 araw na lamang at kasal na ng dalawa. Makikitang may kausap si Oliver sa telepono. Masaya itong nagmamaneho ng motorsiklo, dinaanan si Wela. Sinukat nila ang wedding gown, napahanga sa ganda si Oliver. Masayang nilagay nila sa bag ang wedding gown at maingat na umalis. Habang daan ay napapansin ni Wela na pabilis ng pabilis ang takbo ng motorsiklo. Alam ni Oliver na takot si Wela sa mabilis na takbo. Oliver, please pakibagalan, natatakot ako. Masaya nga, di ba? Ang sagot ni Oliver. Hindi! Masaya, masyado kang mabilis. Natatakot ako. Sabihin mo munang, mahal mo ako, Wela? Fine, mahal na mahal kita, Oliver. Hindi nakita ni Wela ang naluluhang mga mata ni Oliver. Ngayon, bagalan mo na, please. Yakapin mo muna ako ng mahigpit na mahigpit. Niyakap niya si Oliver ng mahigpit na mahigpit. Bagalan mo na, please. Ang sabi ni Wela. Babe, pakitanggal nga ng helmet ko, hindi ako komportable sa pagmaneho. Gamitin mo muna. Ang sabi ni Oliver. Dahan-dahan itong tinanggal ni Wela at isinuot sa sarili. Kinabukasan makikita sa balita. Motorsiklo,
bumangga sa isang kasalubong na truck. Ang driver, patay ngunit ang angkas ay buhay. Makikitang umiiyak si Wella sa burol ni Oliver. Alam na ni Oliver na nawala ng preno ang motorsiklo. Ayaw niyang mag-alala at magpanik si Wella dahil alam niyang matatakotin ito. Sa halip ay gusto niyang marinig sa huling sandali ang salitang, "I love you" mula kay Wella at gusto niyang maramdaman ang huling yakap nito ng mahigpit. At ang pinakahuli, sinabi niyang hindi siya komportable sa helmet para isuot ito ni Wella dahil alam niyang madidisgrasya na sila. Ito lahat ang nasa isip ni Wella habang makikitang dinadala na sa huling hantungan si Oliver. Tinago ng mabuti ni Wella ang wedding gown sa aparador. Naglakad ito at sinilip ang bahay na pinatayo, tapos na at maganda. Umiyak si Wella, sino na ang titira? Lumipas ang mga araw na parang ayaw na rin ni Wella na mabuhay pa. Maaga pa ay nagising si Wella na masama ang pakiramdam, nagsuka ito. Nag-alala, sa maghapon ay wala ng tigil ang pagsusuka. Kinabukasan ay makikitang kausap ni Wella ang doktor. Masaya itong lumabas ng klinik at hinawakan niya ang tiyan. Kailangan niyang lumakas para sa batang nasa kanyang sinapupunan. Sa ngayon ay may makakasama na siyang harapin ang hamon ng buhay. Ngayon ay may dahilan na para ipagpatuloy ni Wella ang buhay. Alam niyang masaya si Oliver, saan man ito naruroon. Mangyari po lamang na mag-subscribe at pindutin ang button bell para ma-notify kayo sa susunod kong mga video.